Halos mamatay sa galit si Chu Jingxiao. Diyos ko, hindi ko pa rin matatalo ang lalaking ito sa isang galaw. Pinapanood pa rin ako ni Qin Bingshu. Nakakahiya. Pagkatapos ay sumigaw siya, siya Xiao Fist Imprint. Ang nakamamatay na suntok ay lumipad patungo kay Xiao Yun. Sumigaw ang lahat, Diyos ko. Iyan ang Xiao Xiao 8 absolute sa Emperor's Scripture. Oo, malamang matalo si Du Chubai. Ngunit sa susunod na segundo, boom, inilabas ni Xiao Yun ang Thunder God Slash. Madali nitong iniwasan ang suntok ni Chu Jingxiao. Haha, kaya, ito ang Immortal King Physique. Magandang bagay. Malinaw na matatalo ni Xiao Yan si Chu Jingxiao sa isang galaw, ngunit gusto niya siyang paglaruan dahil kailangan ng lalaking ito ng bagbog. Tuwang-tuwa ang pamangkin, gaya ng inaasahan mula sa aking tiyuhin. Napakalamig at kahanga-hanga, mas malakas pa sa matandang ninuno na si Dugu Jian. Kumaibot ang labi ni Jian Yi sa tabi niya. Sigurado ka bang tiyuhin mo yan? Hindi ba iyon peke? Sa oras na ito, gustong pag-alitan ni Awang si Grandmaster Ming. Matanda, nakita mo ba iyan? Tao pa ba si Dog Chubai? Siya ay isang freak, paano mo inaasahan na maihahambing ako sa kanya? Sa oras na ito, sumigaw si Chu Jingxiao na parang isang baliw na arrogant. Siya, isang marangal na supreme being physique, ay natalo ng isang mortal body. Napakalaking kahihiyan. Dugu Chubai, minamaliit talaga kita. Ngunit susunod, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Agad pagkatapos, siya ay naging isang mabagsik na agos ng liwanag gamit ang bilis na parang kidlat. Sa oras na ito, naisip niya na tiyak na siyang mananalo. Haha, Dog Chubai, malakas ka, ngunit hindi ka pa rin ang kalaban ko, sinabi ni Qin Xian sa isang mahinang boses. Ito ang Xiao Xiao 7 Steps. Sinasabing sa Xiao Xiao 8 absolutes na ang bilis ng 7 hakbang ay kasing bilis ng kidlat. Nangungut siya nang umisi si Xin Bingyu. HMPH. Anong numero 1 sa bilis? Nagsasayang lang ng oras ang kanilang Chu family. Nasiyahan talaga si Xiao Yun sa kanya. Nagbibiro ka ba? Ito ba ang tinatawag mong bilis? Nakakatawa. Pagkatapos niyang maging kidlat, agad siyang nawala sa lugar. Lumaki ang mga mata ni Xiao Xiaos. Nako, huli na. Ang Thunder God Slash ni Xiao Yans ay parang dagat na lumitaw sa harap niya. Gumamit siya ng isang hampas at ipinadpad si Chu Jingxiao. Parehong nagsabi sina Hulang Xin at Xian Yi, nako, holy shit. Hindi ba iyon ang flash step? Ang divine ability ng kanilang sword sect ay mas astig sa mga kamay ni Xiao Yans. Dagdag pa, talagang binugbog nito ang inapo ni Dia na si Chu Jingxiao. Ang flash step na sinasanay namin ay dapat peke. Boom! Sa sandaling iyon, si Chu Jingxiao ay parang isang maliit na tuta na binubugbog ni Xiao Yun sa bawat pagkakataon. Walang masabi si Xiao Yun. Kahit malakas ang avatar na ito, hindi dapat ganito kadali ang bugbugin ng isang mortal king physique, di ba? Hindi pa niya nabugbog si Zhe Wuji at hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga. Kayo ang pinakamahina na supreme physique na nakita ko. Sa sandaling ito, sumambulat ang galit ni Chu Jingxiao. Siya, ang divine son ng isang great emperor family, ay nilali na mahina ng isang mortal body. Galit siyang umungol, "Dwai, patay ka ngayon. Patayin, patayin, patayin." Mabilis na inilabas ni Chu Jingxiao ang 8 divine abilities, Xiao Xiao's 8 absolutes. Ang 8 absolutes ay nagkakaisa. Agad pagkatapos, lumitaw ang isang higanteng anino sa kalangitan, na umaatake kay Xiao Yun. Napakalakas ng atakeng ito. Nanginginig pa nga ang Sword Lake. Natakot ang lahat sa paligid. Oh my God! Pinalayas ni Dui Qibai si Chu Jingxiao. Sinusunog niya ang kanyang Great Emperor Blood Essence. Kailangan niya ng mahabang panahon para makabawi pagkatapos ng dagok na ito. Nagtataka ako kung kayang harangan ni Dui Qibai yan. Ngunit tuwang-tuwa na tumawa si Xiao Yun. Sa wakas, isang pagkakataon upang magamit ang bagong profound truth na aking naunawaan. Inabsorb niya ang kapangyarihan ng lupa. Pinagsama ang profound truth of vibration sa lupa. At pagkatapos ay sumigaw siya, earth-shattering one-blade strike. Sumunod, boom. Ang 8 absolutes unite ni Chu Jingxiao ay nabasag ni Xiao Yun at bumagsak siya sa lupa, nagsusuka ng dugo. Hindi. Imposible.
Ang one-blade strike ni Xiao Yun ay parang 100 hampas ng sabay-sabay. Natulala si Qin Jian. Diyos ko, higit sa 200 hampas. Napakamalinaw na nakita ni Shining Yu, 250 hampas. Ito ang profound truth of the sword Dao. At hindi lang niya naunawaan ang profound truth kundi nilinang din sa ganitong antas. Galit na galit si Chu Jingxiao nang umisi siya. Hindi lang siya sinaktan ng malubha ni Xia Yun, kundi binali rin ang kanyang paniniwala. Hindi niya matanggap na siya, isang supreme physique, ay natatalo ng isang mortal body ng paulit-ulit. Lumaki ang kanyang mga mata na parang sinapian ng demonyo. Inilabas niya muli ang Xiao Xiao 7 steps patungo kay Xiao Yun. Duwaki, kailangan kitang patayin. Patayin kita. Ngunit bago pa siya makalipad patungo kay Xiao Yun, hamampo si Xiao Yun ng isang atake. Muling natalo si Chu Jingxiao. Siya ay parang isang kawawang insekto na nagpupumilit sa lupa, natatalo ni Xiao Yun ng paulit-ulit. Lumalala ng lumalala ang kanyang mga sugat. Nagsusuka na siya ng dugo, ngunit desperado pa ring gumagapang. Ngunit hindi siya pinansin ni Xiao Yun. Huwag mo nang sayangin ang iyong enerhiya. Masyado nang malayo ang pagitan natin. Naisip ni Xiao Yun sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ay isang divine son ng isang great emperor family. Sapat na ang pagbugbog sa kanya. Pagkatapos ay agad niyang kinuha ang Saiyan Great Sword. Hindi masama, isa pang sacred weapon. Ang lahat ay natulala na kay Xia Yun, at walang naglakas loob na agawin ito mula sa kanya. Diyos ko, isa pang makapangyarihang mortal powerhouse ang bumabangon. Tama. Pagkatapos ng labanang ito, si Duwaki ay naging pinakabatang supreme expert din. Kawawang Chu Jingxiao, gusto lang magpakitang gilas, ngunit naging batong tapak para kay Duwaki upang maging sikat sa buong Juxiao continent. Bigla, mausisa na tumingin si Qin Jian kay Qin Dingyu. Kamahalan, sigurado ka ba na matatalo mo siya? Hindi, naunawaan na niya ang profound truth. Mula sa malayo, kaya kong gamitin ang mga pana upang kontrolin siya. Ngunit sa malapit, baka supalan ako niya. Tara na, dapat tayong pumunta sa Zhangtu. Tiningnan niya si Xiao Yan sa huling pagkakataon at sinabing hindi inaasahan. Bukod pa, si Xiao Yun ng Zhangtu, mayroon pa ring kayang gumamit ng mortal body upang talunin ang isang supreme physique. Talagang napakatalino. Nang dumating si Chu Jingxiao, puro ngiti siya, ngunit nang bumalik, binuhat siya. Hindi siya pinansin ng lahat dahil si Xiao Yun ang pangunahing karakter. Sa oras na ito, inilipat ni Xiao Yun ang kanyang mental power upang magtanim ng spiritual imprint sa Sword Saint. Mabuti, ang paglalakbay sa Eastern Wilderness ay nagtapos sa isang napakagandang pagtatapos. Oras na para umuwi, ngunit 3 sa aking 4 na sacred weapons ay mga espada. Kung kaya kong gawing espada ang sacred weapon ni Ye Dao, kung gayon, ang kapangyarihan ng 4-symbol sword formation ay magiging mas nakakatakot. Sinabi ni A. Wuang na may ngiti. Okay, Brother Do, pangalanan mo muna ang espadang ito. Nag-isip sandali si Xiao Yan. Well, tawagin natin itong sword defeats Chu Jingxiao. Hindi niya mapigil ang purihin ng kanyang sarili. Ang random na pangalan. Hindi mo gusto. Halika at labanan mo ako. Walang masabi si A. Wuang. Oo, sword defeats Chu Jingxiao. Buti na lang binuhat si Chu Jingxiao. Kung hindi, mamamatay siya sa galit. Kung ihahambing sa mga ito, mas gusto ni Xiao Yin na baguhin ang kanyang sacred weapon. Brother Hyo, matutulungan ba ako ng iyong mga sword casting masters na baguhin ang Daohu sacred weapon sa isang wind attribute sword sacred weapon? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Alhuang na mag-click ng kanyang dila. Brother Duangibay ay may 2 sacred weapons pala. Sai. Ang tagal ko nang naging Holy Son at wala pa akong kahit isa. Haha, swerte lang. Oh, paano kung alam niya na mayroon siyang 4 na sacred weapons? Kung kumalat ito, tiyak na susuntukan siya hanggang mamatay ng isang saint. Hindi gaanong nag-isip si Awang. Brother Duki, sumunod ka sa akin. Nangangako akong hahayaan kang manood ng sword casting ng isang beses dati. Maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito upang hingin kay Master Awang na tulungan kang baguhin ang iyong sacred weapon. Tuwang-tuwa si Xiao Yun pagkatapos marinig ito. Diyos ko, may ganoon ba talagang magandang bagay? Ang ika-4 na Sword Saint ay malapit nang matapos. Kaya naisip ko rin,
Tawagin itong Yaya Sword. Sa oras na ito, kailangan umalis ni Duyan. Tito, hintayin mo akong bumalik at tulungan kitang makuha ang Space Sword Dao Cultivation Method at pagkatapos ay pumunta sa jungle para makipagkita sa iyo. Okay, napakabuti ng pamangkin na ito. Nagbuntong hininga si Huang. Napakalalim na relasyon sa pagitan ng tiyuhin at pamangkin. Brother Duasbay, kailangan na rin naming umalis. Kita-kita sa jungle. Okay, kita-kita. Pagkatapos magpaalam ni Xiaoyin sa kanila, sumunod siya kay Awang upang makipagkita kay Master Alf Ang. Hindi inaasahan, napakaluwag ni Master Alf Ang. Ngunit nang magsalita siya, ganap na nagbago ang lahat. Nandito si Little Ao, mas naging gwapo ka sa loob lang ng ilang araw, hindi ba? Halos lumabas ang mga mata ni Xiaoyans. Holy moly, guacamole, ito ba talaga ang isang Grandmaster Swordsmith? Ang aura niya ay ibang level kaysa kay Grandmaster Aming. Nahihiya si Awang. Ahem, Grandmaster Alf Ang, dinala ko rito si Daos Dujio. Lumalabas na siya ang inapo ni Little Sword. Ang aking ninuno at ang kanyang kapatid ay sumumpa na magkapatid. Tinulungan ko pa siyang magpanday ng isang sacred weapon. Tawagin mo siyang Little Loser mula ngayon. Little Loser, ang aking puwit. Hindi talaga nasisiyahan si Xiaoyun sa pangalang iyon. Buti na lang at hindi iyon ang tunay kong pangalan, kung hindi, masisira ang aking reputasyon magpakailanman. Okay, Little Loser, ipakita mo sa akin kung anong sacred weapon ang gusto mong ironwork ko. Agad na kinuha ni Xiaoyun si Yaya Dadao at ibinigay sa kanya. Kinuha ito ni Grandmaster Alf Ang, nagbuntong hininga sa paghanga. Haha, isang magandang espada, isang long-type sacred weapon. Sa kalaunan, maaari pa itong maging isang emperor weapon balang araw. Nanatiling kalmado si Xiaoyun. Hindi pa rin niya alam kung kaya ba talagang ironwork ng Grandmaster ito. Siyempre, kaya ko. Ngunit ang ganoong kagandang sacred weapon, kapag pumasok sa pagan, hindi na ito magiging long type at bababa pa ng isang grado. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyun. Basta kaya mong ironwork, sana makagawa ka sa akin ng isang sword saint na may wind attributes. Para sa akin, kahit ang pinakamahusay na daw ay hindi kasing ganda ng isang espada. Narinig iyon, nag-aatubiling inihagis ng Grandmaster si Ye Dadao sa pagan upang ironwork. Pagkalipas ng kalahating oras, nabasag na si Ye Dao sa mga bahagi ng espada. Tinaas ni Alf ang kanyang martilyo ng may malaking lakas, ngunit nag-atubili siyang ibaba ito. Kumaibot ang bibig ni Wuangs. Anong pinagkakaabalahan ni Grandmaster Alf Ang? Naalala ba niya na naiwan niya ang kanyang maruming panloob na damit sa bahay? Hindi na makapaghintay si Xiaoyun. Sistema, ay activate ang enlightenment. Sa bilis ni Grandmaster Alf Ang, narating na niya ang Great Perfection Realm. Naunawaan ni Xiaoyun. Hindi nagpapahinga si Grandmaster Alf Ang. Napakabilis lang niya, para siyang nakatayo lang. Ngayon, napagtanto ni Wuang na gumagalaw si Grandmaster Fang, ngunit napakabilis ng bilis. Walang paraan upang maunawaan ito. Noon, biglang lumitaw si Grandmaster Ming, tinitigan siya. Ano ang tinatitigan mo? Ito ang malalim na kahulugan ng bilis ng hangin. Hindi mo ito nakikita ng iyong mga mata. Kailangan mong maramdaman ito gamit ang iyong spiritual power. Pagkatapos ay tiningnan niya si Xiaoyun at nakita siyang umuugoy-ugoy na parang laruan. Walang masabi si Grandmaster Alming. Diyos ko, anong freak? Inuunawa na niya ang malalim na kahulugan ng bilis. Patuloy na iminulat at ipinikit ni Wuang ang kanyang mga mata. Hindi, wala pa rin akong nararamdaman. Muling tinitigan ni Grandmaster Ming siya. Manahimik ka. Inuunawa na niya. Huwag mo siyang abalahin. Nang marinig iyon, agad na tumahimik si Awang. Ano, hindi pa nga ako nagsisimulang umunawa, at nakuha na niya. Hindi napigilan ng Grandmaster na sabihin, huwag kang mawalan ng pag-asa. 4 na beses mo palang akong napanood na nagpapanday ng sacred weapons. Muling nasakta ng marupok na ego ni Wuangs. Guji Chubay ay napakabangis, hindi ko siya maihahambing. Sumingit si Grandmaster Ming nang may pangungutya. 4 na beses na sinabi mo ulit. Mamamatay ka ba kung hindi mo sasabihin? Bigla, naglaho si Xiaoyun. Lumaki ang mga mata ni Awang. Diyos ko, tao pa ba ang lalaking ito? Balisa siyang lumingon-lingon, ngunit nakita lang niya si Xiaoyun na lumalabas dito at doon na parang salamangka.
Pagkatapos ay activate ang system, si Xiao Yun, na nakapikit ang mga mata, ay nauunawaan ang malalim na kahulugan ng bilis. Maging ang isang half-step Great Saint ay gugustuhing patayin siya dito mismo sa Forging Hall. Ang katawan ni Xiao Yans ay gumalaw ng mas mabilis kaysa sa kidlat. Banal na ina ng perlas. Nagpapanday ako ng isang sacred weapon, at nauunawaan mo na ang malalim na kahulugan. Si Grandmaster Fang, na seryosong nagpapanday ng espada, ay natulala. Ganap na huminto ang martilyo sa kanyang kamay. Ang maliit na loser na ito ay mas apa kaysa kay Little Sword. Si Xia Yun, na nasa gitna ng pag-unawa sa malalim na kahulugan, ay agad na naramdaman ito. Grandmaster Alfang, huwag kang huminto. Ipagpatuloy mo. Hindi na makita ni Wuang ang mga galaw ni Xions ng kanyang mga mata. Sa nakakatakot na bilis na iyon, na sinamahan ng kanyang matinding atake, hindi ko kakayanin ang isang suntok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang damhin ang ritmo ng hangin. Isang oras ang lumipas, Diyos ko. Ang hangin, nasaan ang ritmo ng hangin? Sa wakas, natapos si Grandmaster Awang. Dati, inakala nila na ang numero 1 Holy Son, si Awang, ay medyo magaling. Ngunit kung ikukumpara kay Xiao Yun, Little Shuang, bakit ka napakatanga? Napanood mo na akong nagpapanday ng sacred weapons ng 4 na beses. Gumuho ang mundo ni A. Wuangs. Oh, langit, oh lupa, iligtas mo ako. Siya ay isang halimaw, isang freak. Ako ay isang normal na tao lamang. Paano ako maihahambing sa isang freak? Nagningning ang mukha ni Grandmaster Alfang. Binabati kita. Naunawaan ni Zubay ang isang bagong malalim na kahulugan. Ngumiti si Xiao Yun ng mahinhin. Haha, dalawang malalim na kahulugan lang. Walang anuman. Galit na galit si Awang, nanginginig. Seryoso, para sa kanya, ang pag-unawa ng dalawang malalim na kahulugan ay kasing simple ng pag-inom ng tubig. Hindi ka ba pwedeng maging mas maalalahanin? Lumilipad ang oras na parang aso na humahabol sa kuneho. Kinuha ni Xia Yun si Ye Dahian at agad na umalis sa Wanjian Mountain Manor. Salamat sa hospitality, Brother I.O. Tatandaan ko ang pabor na ito. Kita-kita sa Middle Earth. Mag-ingat, kapatid. Matapos ihatid ni Wuang si Xiao Yun, huminga siya ng maluwag. Diyos ko, buti na lang umalis na ang freak na iyon. Kita-kita sa susunod, ang aking tweet. Sino ang gustong makita ka ulit? Kakatapos lang magpaalis ng isang freak at ngayon, narito na si Tang Sanzang Wuang. Napanood mo na akong nagpapanday ng sacred weapons ng 4 na beses. Iligtas mo ako, o langit, iligtas mo ako. Lumipad si Xiao Yun sa kalangitan, sumasabay sa hangin, gamit ang Zen power. Siya ay umukit ng isang kanta at lumipad patungo sa Chaotic Holy Land. Susunod, dapat akong bumalik at magpanday ng aking chaos physique, di ba? Ang Holy Land Exchange Meeting ay malapit na ring magsimula. Sa pagkakataong iyon, naistorbo ako ng isang Damn Holy King sect. Nakakahiya. Sa pagkakataong ito, ipapakita ng Xiao family sa kanila kung ano ang meron. Habang lumilipad si Xiao Yun, nakita ni Leo ang kanyang nakakatakot na bilis at natigilan. Diyos ko, bata, naunawaan mo ang malalim na kahulugan ng bilis. Oo, ang matandang ito ay hindi lang naunawaan ang malalim na kahulugan ng bilis, kundi pati na rin ang malalim na kahulugan ng vibration. Nagulat si Lele Zon. Langit, dalawang malalim na kahulugan. Bagaman bata pa siya, sa mundo ng paglilinang, 18 ay bata pa rin. Malalim na kahulugan. Diyos ko, kahit na gusto ng aming Holy Land na bumangon, bata, paano mo naiintindihan ang malalim na kahulugan? Ngumiti lang si Xiao Yun. Kakatapos lang manood ng Saint Weapon Forging ng 2 beses at nakuha ko na. Nang marinig ito, labis na humanga si Leo. Hindi nakakagulat na ikaw ay isang kandidato para sa Godchild ng Chaotic Holy Land. Napakalamig. Kung napanood mo ang Saint Weapon Forging, tiyak na makakatulong ito sa iyo na maunawaan ang mga malalim na misteryo. Pagkatapos nating makabalik, ipapatawag ko ang Holy Lord upang imbitahan ang mga sword forging master sa bahay upang magpanday ng mga saint weapons para mapanood mo. Natulala si Xiao Yun. Masyadong mabait sa akin si Leo. Natatakot ako na malaking halaga ang gagastusin sa paggawa nito. Ninuno,
Ang pag-anyaya lang ng dalawang masters ng profound meaning defense at profound meaning awareness ay sapat na. Ang iba pang tatlo ay hindi makakatulong sa akin. Sige, dalawang sword forging masters lang ang imbitahin ay mas kaunti ang gastos. Bigla, may isang figure na hamarang sa kanyang landas. Hoy, ikaw, nagkamali ka at akala mo makakatakas ka na lang. Alam mo ba na mayroong mga tao na hindi mo kayang saktan sa buhay na ito? Lumaki ang mga pupil ni Xia Yans. Diyos ko, ito ba ay isang saint o isang half-step great saint? Malinaw, gusto lang magpakitang gilas ng matandang ito sa harap ni Xiao Yun. Hindi inaasahang muntik na siyang umihi sa takot. Medyo natulala si Xiao Yun sa sandaling ito. Paano biglang lumitaw ang isang saint sa kung saan? Sino ka? Hindi ko akalain na nakasakit ako sa iyo. Agad na kumalat ang kapangyarihan ng matandang ito sa lahat ng dako. Ang matandang ito ay si Jun Zantian Saint mula sa Jun family. Gumamit ka ng maduming trick para talunin ang godchild ng aking Jun family. At sa tingin mo, maaari ka na lang magpatay mali siya at umalis. Alam ni Xiao Yun na narito si Leo, kaya hindi siya natakot. Akala mo ba bulag ang lahat sa Wanjan Villa? Nanalong patas ako. Huwag mong sabihin sa akin na natalo ang Jun family mo at ngayon gusto mong apihin ang mahina gamit ang iyong lakas. Galit na sinaway ng matandang ito. Sa ibaba ng saint ay mga langgam lang. Ngunit naglakas loob kang maging bastos sa isang saint. Nararapat kang tamaan ng kidlat. At nagmura si Xia Yun. Bastos ang lolo mo. Kung alam ng Great Emperor ng pamilya mo na nakikialam ka sa mga usapin ng mas bata, tatalon siya mula sa kanyang kabaong. Galit na galit ang matandang ito. Sapat na ang usapan. Kung kaya mong makayanan ang isang galaw mula sa matandang ito, tapos na ang usaping ito. Kumaibot ang labi ni Xiao Yans. Lahat ng damo sa mga bundok ay pinili mo na, di ba? Inaasahan mo akong nasa awakening realm na makayanan ang isang galaw mula sa iyo, isang saint. At naglakas loob ka pang sabihin iyan. Bigla, ngumiti siya ng malamig at sinabing, hindi mo pa ba narinig ang tungkol sa pagkasira ng B family? At ngumisi ang matandang ito, haha, ang mga saint ay nahahati rin sa iba't ibang antas. Ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Hindi man lang niya pinansin si Leo. Pagkatapos magsalita, ipinatawag niya ang isang malaking kamay at inihampas patungo kay Yao Yun. At sa sandaling ito, boom, isang nakakatakot na kidlat ang nagpunit sa kawalan, direktang winasak ang kamay. At ang kamay ng matandang ito ay nagulat din ng kidlat na nagdulot ng pagdurugo nito. Matapos niyang dumura ng isang bibig ng dugo, napagtanto niya na ang 28 metro ang taas na si Leo ay nakatayo sa likod ni Xiao Yun. Lumaki ang kanyang mga mata, halos matakot hanggang mamatay. Diyos ko, hindi ba dapat isang great saint lang ang tagapangalaga ng marangal na pamilya? Bakit sila nagpadala ng isa pang tao bilang bodyguard? Ikaw, wala kang sword intent sa iyo. Hindi ka isang saintly poison. Hulaan mo, maharlik ang sinabi ni Zhu. Ang upuang ito ay may ilang impresyon. Ikaw ay isang junior ng Jun family. Ang lolo mo, si Jun the Madman, ay minsang natalo sa ilalim ng aking kamay. Nang marinig ito, galit na galit ang matandang ito na naging kalbo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Ang lolo ko ay isang top-grade saint expert. Natatalo lang siya ng isang tao noon. Sinabi ni Lei Zok ng tuwiran. Hindi ko siya iniinsulto. Balik sa Saintly Road. Maliban kay Shi, hindi siya natalo ng sinuman. Nasiyahan ang matandang ito. Noon, sa Saintly Road, ang lolo ko ay natalo lang ni Lele. Lele ang aking puwit. Ikaw si Lele Zhu. Kung gayon, hindi ang batang iyon. Langit. Sa tingin ko, may natuklasan akong sikreto. Papatahimikin ba ako? Gusto ni John Zentian na ilagay ang kanyang pantalon sa kanyang ulo. Nako! Ang batang ito ay ang maalamat na halimaw ng Chaotic Holy Land. Si Xiao Yun, ang numero 1 henyo ng Jeong-2. Hindi patas na natalo siya ni Jun Xiao. Kung alam ko lang, hindi na ako sana dumating. Kalmadong sinabi ni Leo, ako iyan. Kamusta na ang lolo mo? Nagmamadali at magalang na yumuko si Jun Zantian kay Leo. Senior, patawarin ninyo ako. Bulag ang junior na ito at hindi nakilala ang Mount Tai. Ayos pa rin ang lolo ko. Nagsisiklusyon upang umangat sa Quasi-Emperor. Ngumisi si Lu, mas matanda pa sa akin ang lolo mo.
Saan niya nakuha ang mga kwalipikasyon para umangat sa quasi-emperor? Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang Chaotic Bell para supulan ang matandang ito. Bata, tigilan mo na ako. Kahit maging quasi-emperor pa ang lolo mo, hindi ko pa rin siya kalaban. Pagkatapos nito, isang nakakatakot na kapangyarihan ang direktang nagpatamba kay Junzant Ian sa lupa. Diyos ko, gusto ko lang magpakitang gilas, hindi inaasahang napili ko ang maling tao. Senyor, isa rin akong half-step great saint. Kung gusto mong pumatay o putulin, gawin mo na lang. Nakasimangot ang ekspresyon ni Le, sinabi niya ng salita sa salita. Ang pagtatangka na patayin ng godchild ng aking Chaotic Holy Lance ay isang hindi mapapatawad na krimen. Ngunit para sa kapakanan ng lolo mo, pigilan mo ang iyong cultivation para labanan ang godchild sa parehong realm. Manalo ka at ililigtas ko ang buhay mo. Matatalo ka at kailangan kang mamatay. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni John Zentian. Nakikipaglaban sa parehong realm. Siya ay isang marangal na half-step great saint. Paano siya matatalo sa isang tao sa awakening realm? Sumasang-ayon ako na labanan ang kagalang-galang na godchild. Umaasa ako na tutuperin ni Leo ang kanyang salita. Ngumisi si Leo. Makatiyak ka, ang pangako ng matandang ito ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Agad niyang minanipyala ang Chaotic Bell, pinipigilan ang cultivation ni John Zentian sa rurok ng Awakening Realm. Nagtanong ulit si John Zentian, sa susunod na labanan, paano kung aksidente kung mapatay ang kagalang-galang na godchild? Malamig na sumanghal si Leo. Makatiyak ka, ang buhay at kamatayan ay nakatadhana. Hindi ako makikialam. Naisip ni John Zentian na tiyak siyang mananalo. Bata, inaamin ko na malakas ka, ngunit sa ibaba ng saint ay mga langgam lang. Kahit nasupulan ang aking cultivation, hindi naman sa hindi kita matatalo, di ba? Ang mga mata ni Xiaois ay puno ng paglaban. Ngayon, hindi na niya kailangang itago ang kanyang lakas. Sa wakas, magkakaroon na siya ng tunay na laban. Agad pagkatapos, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa kanyang katawan. Sa likod ni Xiaoyun ay lumitaw ang 300 Daos of Light. Sa sandaling ito, hindi na niya itinago ang kanyang lakas, nakita lang siyang casual na sumuntok sa ulo ni John Zentian. Kasama ang isang miserable sigaw, si Junzant Ian ay ipinadpad na parang isang shooting star. Bumagsak siya na lumikha ng isang malalim na hukay sa lupa. Humaharap sa kaaway, nagpakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Imposible. Paano naging napakalakas ng kanyang katawan? Ngunit hindi pa tapos. Kapag ang isang walang kapantay na espada, ang Diogenes ay may kalahati ng chaotic body. Na sinamahan ng matinding bilis, ang lakas ay tiyak na hindi kasing simple ng isang +1 = 2. Humakbang siya. Agad pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay nawala sa lugar. Diretso siyang sumugod kay John Zentian. Boom! Muling sinuntok si John Zentian. Dude! Isa siyang half-step great saint, ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang mga atake ni Xiaoyans. Napakabilis ng bilis na iyon. Halos lumabas ang kanyang mga mata habang tinatitigan ang kumikislap na anino. Saan man gumalaw si Junzant Ian, doon unang lalabas si Xiaoyun. Bang! Pag-iwas sa kaliwa at kanan, lumipad siya at sinipa ang ulo ng lalaki. Ang ulo ni Junzant Ian ay binugbog ng husto, at hindi pa rin siya makatama ng isang suntok kay Xiaoyun. Nagngingit-ngit siya sa galit. Ang batang ito ay naglakas loob na subukang sipain siya ulit sa ulo. Kung tinamaan siya, ganap na mawawala ang kanyang saintly dignity. Umungol siya at itinulak si Xiaoyun ng 1,000 metro, ngunit nanginginig ang kanyang sariling katawan. Napakakatakot nito. Sa ganoong uri ng karanasan sa labanan at isang napakalakas na physique, hindi nakakagulat na kaya niyang talunin ang napakaraming supreme physics. Tiningnan ni Xiaoyin si Jin Zentian sa tapat niya at tumango bilang pag-aproba. Hindi masama ang katawan, masasabi ko. Salamat. Bigla, sumimangot ang mukha ni John Zentian. Malinaw na niloloko siya ng lalaking ito. Siya ay isang marangal na half-step great saint. Ang kanyang katawan ay nililinang ng 10,000 taon. At hindi ito maihahambing sa isang bata na tulad nito. Bata, ano kung malakas ang katawan mo? Ang realm of divine abilities ang tunay na pundasyon. Pagkatapos ay binuo niya ang mga hand cells at umungol, yin-yang palm.
Lumitaw ang isang malaking palad na nagbago sa dalawang malalaking dragon na sumugod kay Xiaoyun, ngunit agad na inilabas ni Xiaoyun ang kanyang Chaos Fist bilang tugon, "Sumanghal, sinusubukan mo akong talunin gamit ang mga divine abilities." Pakiusap, boom! 300 hibla ng Grand Daviolite ang nagsama-sama sa suntok na iyon, direktang winasak ang dalawang dragon sa 100 piraso. Diyos ko, paano nangyari iyon? Galit na galit si John Zentian na halos lumabas ang kanyang mga mata. Muli siyang natalo, ngunit patuloy ang suntok, na nagpadpad sa kanya. Lumipad siya sa ere at samuka ng isang bibig ng dugo. Diyos ko, isang ganoong kalakas na tao. Dapat pumasok siya sa isang uri ng enlightened state. Sige, hindi lang iyan. Sa sandaling ito, inilabas ni Xiaoyun ang kanyang profound truth of oscillation, dahan-daang lumalapit kay John Zentian. Bawat hakbang, nanginginig ang lupa. Isang nakakatakot na aura ang sumulong, at nagsimulang umurong si Jun Zantan. Lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Yuyuyu ay talagang naunawaan ang ikalawang profound truth. Sinabi lang ni Xiao Yian na naiintindihan niya ang isang profound truth, ngunit hindi ko inaasahan na dalawa pala. Mas malakas pa siya kaysa sa divine child ng aming pamilya. Nakakahiya na ang ganoong nakakatakot na talento ay hindi mula sa kanilang Jung family. Kung gayon, kailangan talagang mamatay siya. Agad pagkatapos, itinuro niya ang kanyang daliri at umungol sa kawalan. Divine Finger, ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na profound truth. Boom! Isang nakakatakot na pagdami ng kapangyarihan ang nagtipon sa kanyang daliri, pagkatapos ay bumulusok patungo kay Xiaoyun. Ngunit hindi natakot si Xiaoyun kahit kaunti. Inilabas na niya ang kanyang Chaos Domain. Ang mismong kawalan ay tumiga sa loob ng kanyang domain. Lahat ay nagyelo. Naglalaro ka lang sa buong oras na ito, at ito lang ang lakas na mayroon ka. Talagang nakakadismaya. Galit na galit si Jun Zantian. Ang lalaking ito ay talagang parang isang batang Great Emperor. Kung sino man sa henerasyong ito ang maaaring umakyat upang maging isang Great Emperor, tiyak na siya iyon. Kaya, hindi siya dapat payagan na mabuhay. Kakapatay lang ni Xiaoyun ng isang half-step Great Saint, at naakit pa nga nito ang isang extreme realm, ang Heavenly Tribulation. Sa puntong ito, ganap na nabaliw si John Zentian kay Xiaoyun. 8 Extremes United, Invincible Under Heaven. Desperado niyang inilabas ang huling ultimate move, ngunit sa loob ng domain ni Xiaoyun, napakahirap para sa kanya na gumalaw. Ang kanyang malaking galaw ay hindi man lang makalabas ng maayos sa loob ng parang kawalang hanggan, na parang naipit ito sa gitna. Seryoso, pandaraya lang iyan. Nakakatakot ba ang Chaos Domain? Samantala, itinaas ni Xiaoyun ang kanyang Yedi Sword at umungol, Thunder God Slash. Ang galaw na ito ay kombinasyon ng sword daw at ng kanyang Chaos Body. Lubos na nasisiyahan si Xiaoyun, ngunit malakas na tumibok ang puso ni John Zentian sa gulat. Diyos ko, alam ng batang ito ang divine ability ni Li Shenzan. Naku, tapos na ako. Masama ito, kailangan ko siyang patayin. Nanginginig ang buong katawan niya habang desperado niyang inilabas ang isang defensive shield. Isa akong half-step Great Saint. Diyos ko, at ngayon sinasapawan ako ng isang junior. Talaga bang mamamatay ako sa kanyang kamay? Lubos siyang ayaw. Ngunit sa susunod na segundo, boom, nabasag ang defensive shield sa 100 piraso. Ang half-step Great Saint ay ganap na nawasak, namatay dahil lang sa gusto niyang magpakitang gilas. Matapos patayin ang half-step Great Saint, naramdaman ni Xiaoyun na parang nakasama niya ang universo. Napakalalim na pakiramdam. Ito ba ay ako na malapit ng lumusot sa Extreme Awakening Realm System? Gamitin ang enlightenment para sa aking kasalukuyang estado. Nang makita ito, nagkomento si Leo, gaya ng inaasahan, napakalaki ng benepisyo sa iyo ng pagpatay sa isang half-step Great Saint. Malapit nang bumangon ang Chaos Holy Land. Pagkatapos makumplito ni Xiaoyun ang kanyang pag-unawa, natuklasan niya na ang kanyang spiritual power ay lubos na tumaas, at maging ang kanyang katawan ay lumakas ng husto. Hinimok ni Leo, bilasan mo na at bumalik ka, bata. Pagkatapos, ang dalawa ay nagbago sa dalawang agos ng liwanag at lumipad pabalik sa Chaos Holy Land. Samantala, si Jun Xiaoya ay nasa bahay nagpapagaling ng kanyang mga sugat. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihinakit.
Kung natalo siya sa isang supreme physique, buong puso niyang tatanggapin ito. Ngunit isang simpleng mortal physique, anong karapatan niya na talunin siya? Hinuyam niya ang kanyang mga kamao, ninunguya ang kanyang mga ngipin. Dog Shubay, tiyak na papatayin kita. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang Jun family patriarch, si Jun Wuang. Isang talo lang, at galit na galit ka na. Priest, kulang ka pa rin sa devilish edge pagkatapos ng lahat. Matagal ko nang pinaplano na linangin ka ng maayos. Ang mga matatandang tanga lang sa pamilya ang hindi makakaya. Bigla, isang malakas na boom ang umalangaw sa kalangitan. Nakita ang isang malaking bituin na nabasag sa daang piraso. Sina Jun Xiao at ang kanyang ama ay lubos na natulala, napanganga. Diyos ko, bumagsak ang isang saint mula sa aming Jun family. Ang Qing Yindao mark na ito ay pag-aari ni Jun Zantian. Siya ang bodyguard mo, di ba? Ano ang sinabi mo sa kanya na gawin? Labis na balisa si Jun Xiao. Hindi ko alam, ngunit sinabi ni Lord Bodyguard na gusto niya akong tulungan na ilabas ang galit at turuan ng leksyon si Dugu Chubay. Ngunit napakalakas ba ng bodyguard ni Dugu Chubay? Si Lord Bodyguard ay isang half-step great saint. Paano siya namatay na lang ng ganoon? Umungol si Jun Wuang sa galit. Mukhang minamaliit natin ang Dugu clan. Paano sila naglakas loob na pumatay ng isang saint ng aking Jun family? Pagbabayaran ko sila ng mahal. Samantala, sa silid ng Dugu clan patriarch, Acho, isa akong great saint. Paano ako magkakaroon ng sipon? Maliban kung may nagsasalita ng masama tungkol sa aking pamilya. Diyos ko, hindi naman ang batang iyon si Bashan ang nagdudulot ng gulo sa labas, di ba? Hintayin mo lang siyang bumalik. Bibigyan ko siya ng magandang sapak. Ha, nagmamadali ang maliit na bata. At bumabahing ako pagdating niya. Sino ang nagsasalita tungkol sa akin? Siya ba ang matandang iyon, ang tiyuhin ko? Oo, siya nga. Huwag kang mag-alala. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Achu, pagkalapat pa lang ng paa ni Xiaoyun sa Chaotic Holy Land, bumahing siya. Sino ang nagsasalita tungkol sa akin ulit? Haha, siguro ang mga babaeng Xiaoye ang nami-miss ako. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.